basa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Na 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 na. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist mga kapatid at Islam. So ang topic na pag-uusapan nila ngayon ay patungkol dito sa Sacred Day of Worship. So alam naman natin, Seventh-day Adventist, yung stand nila dyan ay during Sabbath, at yung sa Islam naman is during Friday. So tatalakayin natin ngayon yan. Ang first speaker natin ay si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, at yung ating second speaker ay si Brother Mike ng Islam. And so ang gagamitin nating rules dito, standard rules at set up ng debate sa Russia TV, 10-7 pa din, at meron tayong rebuttal na 10 minutes and 7 minutes, at yung ating final conclusion na 5 minute mauna ang negative, mahuhuli ang affirmative. So before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala at konting preview ng kanilang stand ngayon, at ano yung inaasahan nila sa kanilang katunggali. So unahin natin ipakilala ang ating first speaker. Bro, kilala ka bro? Opo, isang malaking karangalan mga kapatid at mga kaibigan, na ako po muli ay inyong makapiling sa impapawid sa pagtayo bilang isang affirmatibo. Ang inyong pong malit na lingkod ay ordinaryong membro ng Seventh-day Adventist Church, Master Guide Fernando B. Camacho Jr. Umaasa ng maging pag-uusap na ito ay sa ikalululahati ng ating Panginoong Diyos at magagamit ninyo samantalang kayo ay nagsusuri. Kapatid na Russia. Okay, that is Fernando Camacho mga kapatid. At alam niyo naman si Fernando Camacho, nung nasa DevCon pa ako, sa pinakamadaming debate sa Islam, halos araw-araw yun, sa pandemic pa doon. At 100 or ilan na. So isang magandang pagkakataon ulit ito mga kapatid para madinig natin si Fernando Camacho
sa pag-usap between sa Islam mga kapatid. So sunod natin si brother second speaker naman. Bro, pakilala ka bro. Magandang gabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, no? Dito na naman po muli ang inyong lingkod, no? Inyong kapatid po na sa pananampalatayang Islam. At muli po kong tatayo bilang negatibo po sa topic na patutunayan na ayon sa Biblia ay ang binanal ng Diyos ay ang araw ng Sabado. So tatayo po ko bilang negatibo dito. Unang-una po mga kapatid, ito po ay talakayan lamang, no? Hindi po ito personalan sa amin po, sapagkat ito po ay mga tungkulin. Kung si Brother Camacho ay may tungkulin, ako naman po ay may tungkulin din po sa Islam. Ano po, bilang mananampalataya, akin pong ipinaparating kung ano ang abot ng aking kakayanan. So maraming salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Okay, that is Brother Mike, no, mga kapatid. Isa sa hinahangaan ko sa defender ng Islam, mga kapatid, napakabait. At isa sa gusto ko kasi sa mga debater dito, na lalo na sa akin na ako'y mag-moderate, yung sumusunod sa rules at merong respect sa platform, merong respeto sa moderator, at syempre magaling din magpahayag. So isa ito, mga kapatid, si Brother Mike. Ayan. So at before natin i-start ang ating debate, syempre gusto ko munang shoutout lahat dyan sa YouTube channel natin, mga kapatid. Live na live tayo dito sa Russia TV at dyan din sa Facebook group sa Russia TV na group natin, mga kapatid. At please share ulit ng ating live streaming ngayon. And so umpisa na natin ang ating debate. Again, ang topic ngayon ay patungkol dito sa araw o sacred day of worship, mga kapatid. At bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag. Fernando Camacho ng 7th-day Adventist. Your time start now. Okay, muli po ang inyong malit na lingkod kay Kristo ay titindig sa panig na patutunayan ko na ang araw na siyang espesyal, na binanal at iniutos ng ating Panginoong Diyos ay walang iba kundi ang araw ng Sabat at hindi po ang araw ng Friday, hindi ang araw ng Jumaa. Nananatili po bilang isang Adventistang Kristiyano ang inyong malit na lingkod na ang dapat nating kilalaning espesyal na araw, ang dapat nating kilalaning natatanging binanal na araw ay ang araw po ng Sabat na siyang iniutos ng Diyos na ipangili ng tao. Gagamit po ako ng dalawang referensya, isang external evidence at saka isang internal evidence. Uunahin ko na ang external evidence. Ganito ang ating mababasa. Buhat ito sa aklat ng Zura, Kapitulo 2, talata ay 65 ng saling The Noble Quran. Ano po? Yan, nakikita nyo naman dyan sa ating slides. Ano? Ganito ang sabi. And indeed, you knew those amongst you who transgress in the matter of the Sabbath. Tapos may close and open, yung Sabbath na tinutukoy, that is Saturday. We said to them, be you monkeys despised and rejected. Ginagamit ko ngayon ang talas ng tabak ng atin pong kausap. Kinukot ko ito hindi dahil naniniwala ako na ang Quran ay inspired book. So kinukot ko ito bilang sarili nilang sandata o tabak na nagpapatotoo na banal ang araw po ng Sabat at ito ay iniutos sa mga Hudyo noong unang panahon. At ang sinumang lumabag, mag-transgress sa araw ng Sabat na ito, which is yung Sabat na binabanggit
Sabado sa atin pong termino, sa isinali naman itong binigyan naman ito ng pangalan na Saturday. Ang sino man anya lalabag ayon sa pananampalataya ng Islam ay magiging unggoy. Napakalinaw po niya mga kapatid. Bakit ganito katindi ang declaration ng Surah 265? Isa lang po ang ibig sabihin niyan. Napaka-importante mga kapatid. Napakahalaga ng araw ng Saturday. Hindi siya dapat labagin. Ngayon, bilang assignment sa negative, babasa naman siya sa kanilang sulat. Sa aklat naman ng Quran, saan sa Quran mababasa na ang sino mang lumabag sa Jumaa o sa Friday, magiging unggoy bilang palatandaan na mahalaga rin ang araw ng Sabat. Pangalawang assignment, saan mababasa sa aklat ng Quran na ang Sabat hindi na utos sa mga tao? Dalawa na po assignment po niya. Pangatlong assignment, saan sa Quran sinabi na ang araw ng Jumaa o yung Friday ay binanal ng ating Panginoong Diyos? Isa pang assignment na ating ipalilista. Saan sa Quran iniutos na ang Jumaa o ang Friday ipangilin ng lahat ng tao? Kapag wala ho tayong mabasa o walang maitugon ang negative sa ating mga iniwang assignments, isa lang ang ibig sabihin niyan. Ang dapat nating pahalagahan, kilalaning banal at dapat sundin, walang iba kundi ang araw ng Sabat. Bilang pahabol na assignment, saan sinabi sa Quran na wag na ninyong kilalaning banal ang araw ng Sabat? Dahil kapag walang mababasa sa Quran na ang Sabat ay hindi na banal, ang ibig lang sabihin niyan, nananatili ang kabanalan nito hanggang sa panahon natin ngayon. Dito pa, sa isang sali naman ng Quran, the Clear Quran. Ang binabasa ko po mga kapatid ay translation po ng Quran. Ulitin ko po, translation ng Quran. Ang sabi rito, sa kapareho ding talata, you are already aware of those of you who broke the Sabbath. We said to them, be disgraced apes. Napakalinaw mga kapatid. Napakalinaw. Nasa sarili lang kislap ng tabak. Namamayagpag ang katotohanan. Ang Sabat ay mahalaga. Dito sa Towards Understanding of the Quran, sa Surah Al-Baqarah, with kind permission Islamic Foundation UK, sabi rito, and you know the case of those of you who broke the Sabbath, how we said to them, became apes, despise and hate. So paulit-ulit, binibigyan talaga ng diin mga kapatid. Binibigyan ng diin kung gaano kahalaga ang araw ng Sabbath. Ngayon, lipat tayo ng isa pang talata ng Quran. Sa 454, sa saling the Clear Quran, we raised the mount over them as we warning for the breaking their covenant and said, enter the gate of Jerusalem with humility. We also warned them, do not break the Sabbath, and took from them a firm covenant. Ano sabi? Do not break the Sabbath, and took from them a firm, ulit, a firm covenant.
Kaya mahalaga po yan mga kapatid, ang araw po ng Sabat. Ngayon, pansinin ninyo sa aklat naman ng Leviticus, bilang paggamit ng internal evidence, ang sabi rito sa Contemporary English Version, you have 6 days when you can do your works, but the 7th day of each week is holy, ulit, is holy because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Ulitin ko po mga kapatid, bilang pagbibigay diin, this law will never change. Maliwanag mga kaibigan, mga kapatid, na ang siyang dapat na sunding utos na dapat ingatang araw, walang iba kundi ang 7th day of the week. Yan po ang araw ng Sabbath, Sabado sa ating pagkakatawag, o Saturday sa ating mga kalendaryo, na siyang gagamitin sa pag-worship, at ang batasan niyang ito hindi mababago, hindi mapapalitan, mananatili magpakailan-kailanman. Kaya nga, sa dalawa kong mga evidences na ipinakita sa inyo, mapa extrinsic evidence o intrinsic evidence, intact ang sinasabi sa atin at ipinagpapatotoo na ang Sabat ang siyang tunay at ang Friday ay hindi man lang sinabi na ito ay binanal, na ito ay ipinag-utos. Wala rin tayong mababasa na ang Friday ay ginawang batas na hindi magbabago katulad po ng araw ng Sabat. Ngayon, panghuling assignment bilang sa internal evidence, saan mababasa sa banal na kasulatan na ang 7th day of the week, yung 7th day of the week ay naputol na o pinahinto na. Yan. Marami po tayong mga assignment na atin pong babantayan mga kapatid sa pagtindig ng negative. Okay, maraming salamat po. Okay, so dyan natatapos ang first stand ng ating first speaker mga kapatid, Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother Mike. Lang yung time bro. 7 minutes bro para sa yung first cross. Your time start. Wait lang bro. Ayan. Time start now bro. Unang tanong kapatid na Camacho, ang araw po ba ng Sabat ay nasasakop po ba tulad po ni Noah? Yes or no? Yes po. Sakop po ang lahat ng tao ng Sabat. Wala pong tao na nilikha ang ating Panginoong Diyos na hindi dapat magsabat. Sapagkat ang Sabat ay ginawa po ng ating Panginoong Diyos para sa kanyang mga nilikhang tao. Ayan po ang ating sagot po riyan. Question. Sa panahon po ni na Propeta Hud hanggang sa pagdating na po ng pagkasugo kay Propeta Abraham, sila po ba ay nangingilin po ng Sabat? Yes or no? Yes po. Nangingilin po sila ng Sabat kahit na sila Eva at sila Adan. Sakop po sila ng Sabat sapagkat ang Sabat ay nilikha ng Diyos para sa kabutihan ng tao. Hindi po nilikha ang Friday at ginawa itong banal. Wala tayong mababasa. Okay, next question. Alin po sa mga kautusan unang ipinahayag na ipangili ng araw ng Sabado? Una, sa suhop. Pangalawa, sa Torah. Pangatlo, sa Bur. Pang-apat, Injil. Panglima, nasa Quran. Alin po dyan na unang naiutos, kapatid? Sa banal na kasulatan,
sa Biblia, mula sa Torah hanggang sa Injil, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng pagkakasulat ng Apokalipsis. Inilahad na po diyan ang pangingilin ng Sabat, na ang Sabat na ito'y ginawa ng ating Panginoong Diyos para sa tao. Kabilang po kayo sa dapat na magsasabat. At ang lalabag dito, magiging unggoy. Okay. Next question. Kung nasa Torah na ipahayag ang araw ng Sabado na ibinigay sa 12 tribo, paano po nasakop sina Propeta Abraham hanggat kay Propeta Noah? Katulad po ng aking tugon, ang Sabat ay ginawa para sa tao. Kasama po sila Adan at si Eva, na yan ay naitala buhat pa sa aklat ng Torah hanggang sa panahon ng Apokalipsis. At maging sa inyo pong kinikilalang banal na aklat, mahalaga rin ang araw ng Sabat. Okay. Ayon po ngayon sa inyong Biblia, ang araw po ba ng Sabat ay binanal ng Diyos hanggang sa dumating pa ang bagong tipan? Yes or no? Opo, kasi doon sa ating binasa, ang wika doon na ang Sabat, yung kabanalan ng Sabat at ang pag-iingat dito ay hindi mababago. Yan ay magpapatuloy hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Yan, pinatunayan po natin ang binasa natin. Next question. Nang mapalitan nang dumating ang bagong tipan at napalitan ng saserdote, sila pa po ba ay nangingilin po ng Sabat? Yes, nangingilin pa rin po sapagkat ang pinalitan yung pagkasaserdote. Yung batas ng pagkasaserdote, hindi yung batas na may kinalaman sa moral law na kinalululanan ng ika-4 na utos na Sabat. Nagpapatuloy po yan hanggang sa panahon natin, hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Next question. Kung noong dumating na nga ang bagong tipan at napalitan ng ang saserdote, bakit po may bababasa tayo sa Biblia na sila ay nagtipon po sa araw ng linggo? Okay, sagot po. Dapat po ay bigyan ninyo ng talata saan ang inyong pagpapatunay na nagkaroon ng pagtitipon ng unang araw ng linggo, na sa pagtitipon nilang ito, ang unang araw ng linggo'y ginawa ng banal at ipinalit sa ika-7 araw ng sanlinggo. Ayun, dapat yun na po ang inyong basahin. Idagdag nyo na rin po sa inyong assignment. Yan po tugon natin. Okay. Ilang minuto na lang, bro. Okay, pakiano na, bro. Okay, salamat. Okay. Okay, so dyan natatapos ang unang pagtatanong ng ating second speaker, mga kapatid. By the way, naka-live tayo ngayon sa Russia TV, mga kapatid. Ito ay isang platform, isang neutral platform na pag-uusap ng pangreliyon, mga kapatid. At nandito nga kasama natin ang ating mga kapatid na Seventh-day Adventist at Islam. So, ang topic na pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol dito sa Sabat or sa Friday. So, shoutout muna sa ating Halos 40 live viewers ngayon, kapatid. Shoutout sa inyong lahat. For sure, magpupuyat tong mga to. Ayan. Shoutout kay Limlay, Solis, maayong gabi. Ayan. Maayong gabi pod sa tanan na Bisaya diha sa Mindanao and Visayas. Shoutout sa iyo. MC Tibor, hello everyone. Maayong gabi sa tanan. Ayan. Kay okay, wala yung shoutout din kay Angel Dance, kay Ronaldo Kudog Romo, mayong gabi sa tanan. Ayan, mayong gabi po. John Alaban, good luck bro, brother Fernando Camacho Jr., God bless po. Shoutout din kay Maria Eve, good evening po. Kay Aladin Gregorio ng Papi, shoutout sa iyo bro. Kay Mark Baruyaga, yung tanong redundant. Shoutout din kay Prince Jumong, sabi niya watching from Bahay Adiwan. Ayan.
At shoutout din kay Mac Tibor. Shoutout sa iyo, bro. So dako tayo sa ating first presentation ng second speaker, Brother Mike ng Islam. 10 minutes, bro. Your time start na. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalla rabbi li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngayon mga kapatid, ito na po ang unang assignment na ibinigay sa akin ng ating kapatid na si Brother Camacho. Ang unang assignment niya, saan natin mababasa sa banal na Quran na ang araw ng Sabat ay para lamang sa mga udyo at hindi na dapat natin ito ipangilin sa kapanahonan ngayon. Ito na po. Sa Quran chapter 16, 124, ang sinabi dito, Innama zulaila sabtu ala lazina katalafu fi wa inna rabbaka la yaqhumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yaktalifun. Ang sinabi po ng Allah sa banal na Quran, katotohanan ng araw ng Sabado ay ini talaga lamang bilang isang banal na araw sa kanila. Sino po? Sa mga Hudyo na may pagkakahidwa tungkol dito, at katotohanan ang inyong Panginoon ay hahatol sa pagitan nila sa araw ng muling pagkabuhay hinggil sa bagay na hindi nila napagkakasunduan. Sumalino po ang sinabi sa banal na Quran na ito ay para lamang po sa mga Hudyo. So hindi po tayo mga Hudyo, bagkus tayo po ay mga Pilipino. Ngayon, tingnan po natin, suriin po natin ang nakatala sa kanilang Biblia kung ito ba ay sumasang-ayon sa ating banal na Quran. Ayon po sa kanilang Biblia, ang Sabat ay good for Israel lamang sa mga Hudyo in the time of Moses. Una, Exodo 31, versikulo 16 hanggang 17. Ang sabi po, kaya't ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng Sabat sa buong panahon ng kanilang mga lahi. Ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel. So sa kanilang mga lahi. Ngayon, ito ba ay nasakop po ba dito sina Abraham hanggang po kay Propeta Noah? Ayon po sa Deuteronomy 5, versikulo 3, ganito po ang sinabi, hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang. So hindi pala ito pinagtibay sa mga tuwid, hindi po sila sakop, kundi sa atin ngang nangarirитong lahat na nabubuhay sa araw na ito. So pinagtibay lamang pala yung araw ng Sabado sa panahon ni Propeta Moises. Dahil ang sabi po sa Deuteronomy 5, versikulo 3, sa atin ngang nariritong lahat na nabubuhay sa araw na ito. Ano po? Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawa. Nang dumating ang bagong tipan o bagong saserdote. Ito po ang pangalawang tanong kay kapatid. Nang napalitan po ang saserdote at dumating nga ang bagong tipan, nawala na po ng bisa ang Sabat po ng mga kapatid nating SDA. Kaya nagkaroon ng katuwiran ang mga Kristiyano. Ang mga ibang mga Kristiyano na sila ay nagtipon sa araw ng linggo. Ito po ay mababasa natin, Hebreo 7, versikulo 12. Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote ay kinakailangang palitan naman ang kautusan. So alin pong kautusan ang kanilang tinutukoy? Ang tinutukoy po nila ay ang Torah ni Moises. Pangalawa pong talata, Hebreo 8:7.
sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kahulugan, ay walang kakulangan, ay hindi na sana inahanap ng pangangailangan ang ikalawa. So nagkaroon nga ng katuwiran ang mga ibang mga Kristiyano na sila po ay magtipon po sa araw ng linggo. Okay, sa ikatlo, Hebreo 7:18. Okay, sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan, kawalan ng kapakinabangan. So nawala na pala ng pakinabang. Kaya nga tinalikuran ng mga ibang mga Kristiyano ang araw ng Sabado. Colosas 2:16. Kaya't huwag na kayong pasakop pa sa anumang alituntunin, mga alituntuning tungkol sa pagkain o sa pag-inom o sa bagong buwan o araw ng Sabat. So hindi na sila nagpasakop doon, mga kapatid. Ngayon, kung babasahin po natin, sa pang-apat po, no? Sa pang-apat po nating tindig, wala nang kapangyarihan ang Sabat ng mga kapatid nating SDA na mga Pilipino na ang kanilang kaisipan o kanilang feeling ay sila ay mga Hudyo na itinalaga sa kanilang araw ng Sabado. Okay. Gawa 3:39. Nasa mga ito'y hindi kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. So sino ang tinutukoy? Sa panahon na nang napalitan ang saserdote at dumating ang bagong tipan. Okay. Sa Juan 5:18, dahil dito ngay lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat kundi tinatawag din naman ng kanyang sariling ama ang Diyos. Sino ang tinutukoy? Si Jesucristo po, tinira po niya ang Sabat nang siya ay dumating. Ito po ang una nating mababasa sa Biblia. Ito pong Juan 5:18. Okay. Marcos 3:5. Sa araw ng Sabat, nagtrabaho si Jesus. Nagpagaling ng may sakit. Anong sabi sa Exodo 20, versikulo 10? Patayin ang sinumang gumawa at magtrabaho sa araw ng Sabado. So nilabag ni Jesus Christ sapagkat sa araw ng Sabat, nagtrabaho si Jesus, nagpagaling ng may sakit. Ngayon, Juan 9:16, hindi nangilin ng Sabat si Jesus, mga kapatid. Hindi po nangilin ng Sabat si Jesus. Okay, panglima. Sa panahong Kristiyano, wala ng Sabat, mga kapatid. Ito ay winala na po nilang halaga at hindi na nga po sila nagpasakop dito. Panaghoy 2:6. Kaniyang sinira ang kaniyang mga dako ng kapulungan, ipinalimot ng Panginoon ang takdang kapulungan at Sabat sa Sion. So ipanilimot na pala eh. Wala na tayong dapat pa na ipangili ng Sabat. Hindi na dapat nating sundin. Okay. Oseas 2:11. Wawakasan ko na ang lahat ng kanyang pagdiriwang, ang mga kasayahan at mga araw ng pagngilin. Gayon din ang lahat ng itinakda niyang kapistahan. Ngayon, wala na po. Gawa 3:39 na naman tayo, mga kapatid, na sa mga ito'y hindi kayo aring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises kapag sinunod nyo ang araw ng Sabado. Ito po. Okay. Ang problema po dito, mga kapatid, kahit na po gamitin po ng ating kapatid ang talata po ng Malakias 4:4, sa panahon po natin ngayon, Kristiyano na po ang mga tao. Ayon po yan sa kanilang Biblia. Lucas 9:27.
datapwat itong aking nasa gawa po tayo, ano po mga kapatid. Mga Kristiyano na po, ano po mga kapatid. Yan po ay ayon po sa talata ng gawa. Gawa 11:26. Mga Kristiyano na ang tao nang pumaro si Apostol Pablo sa Antioch at naimbitahan ng saserdote ng Sabat na siya ay mangaral. Yes. Salamat. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang unang pagpapahayag ng ating second speaker, Brother Mike ng Islam. By the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang pinag-usapan nila ngayon ay patungkol dito sa Sacred Day of Worship at ang stand ng ating first speaker ay Sabat, si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist yung magtatanong ngayon. At ang second speaker naman, yung nagsalita kanina, ay Friday naman. So, dako tayo sa pagtatanong ng ating first speaker, Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Okay. Ang una ko pong tanong, okay, saan niyo po nabasa, una, sa inyong Quran, na yung araw ng Jumaa o yung Friday ay binanal ng Diyos? 10 ayat. Okay. Nasa Quran chapter 62 aya 9 kay verse 9. O kayong mga nagsisimpalataya mga Muslim, kung ang panawagan sa pagdarasal sa araw ng Biyernes al-Jumu'ah ay ipinagbadya sa inyo magmadali sa pag-alala. Kay Allah at talikdan ninyo ang kalakal. Okay. Next question. Okay. Doon sa Surah 62, verse 9, sinabi ba roon na yung araw ng Jumaa ay binanal? Sinabi o hindi? Okay. Hindi man po sinabi, bagkos kung nasabi nga doon nga sa aya 9 sa chapter 62 ng Quran na magmadali kayo sa makatwid, ipinagtibay, ano po? So kailangan, obligado po, binanal. Next question. Okay. So next question, dahil wala kayong nabasa doon sa Surah 62 verse 9 na yung Jumaa ay binanal, ang sunod pong tanong, saan uli sa inyong Quran o saang ayat ng Quran na ipinag-utos ng araw ng Jumaa ay dapat ipangilin ng lahat ng tao? Okay. Sa sumunod po na verse, sa 10, at kung ang pagdarasal, Jumaa, ay natapos na, kayo ay malaya na magsipagkalat kalupaan na magsihanap ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtrabaho at lagi ninyong alalahanin si Allah upang kayo ay magsisipag tagumpay. So magsisipag tagumpay para pong Sabat, kapatid. Next question. Sabi po diyan, at kung ang pagdarasal Jumaa ay natapos na, kayo ay malaya na magsipangalat sa kalupaan. Yung salitang kayo, referring para sa mga Muslim o sa Islam. At hindi siya referring para sa lahat ng tao. Ang hinahanap ko po, saan pong surah makikita o ayat na sinabi na yung Friday o Jumaa ipangilin ng lahat ng tao. Hindi lang po para doon sa mga Islam, sa lahat ng tao. 10 surah po yun. Okay. Yung verse 10 po ng 62 ng chapter ng Quran, pag sinabi pong kayo, wala pong katiyakan ang bilang. Ano po, kapatid? At sa pinakababa ng salin po, magsisipag tagumpay. So kayo ay magsisipag tagumpay. Na marami po ang bilang ng kayo. Next question.
Next Okay. question. Next question. Sino po yung kayo? Yan ba ay mga Muslim? Yes or no? Okay. Puro po mga Muslim sapagkat ang Muslim ay sila ang sumunod sa kalooban ng Diyos. So Muslim po ang sinasabihan po doon. Okay. Next question. Kung mga Muslim ang sinasabihan dyan, ibig sabihin, hindi yan tumutukoy sa lahat ng tao. Tama po ba? Ay hindi po, tumutukoy din po sa lahat ng tao sapagkat kung kaya't ang Allah ay nagpadala ng mga sugo sa kanilang pamayanan upang manumbalik, no? Manumbalik ang lahat ng tao sa kalooban ng Diyos. So para po sa lahat. Okay. Iiwan ko na po yan. Next question. Doon po sa Juan 8, dito sa ginamit ninyong Hebreo. Kayo po ba ay naniniwala sa mga turo ni Apostol Pablo? Yes or no? Hindi naman po lahat, no, kapatid. Hindi naman po lahat ng turo ni Apostol Pablo ay pinaniwalaan namin, bagkus meron din naman pong tumutugma. Yun po ang sagot. Okay. Alin yung pinaniniwalaan ninyong turo ni Apostol Pablo? Yung tumutugma sa aral ninyo? Yung ba ibig nyo sabihin? Yun pong tumutugma sa kung ano ang ipinangaral po ng mga propeta, bagkus yung taliwas po sa turo ng mga propeta ay hindi po namin pinaniniwalaan. Next question. Okay. Ayon sa inyong standard na turo, si Apostol Pablo hindi dapat paniwalaan sapagkat hindi siya tunay na apostol. Tinatanggap niyo po ba yon? Yes po, sa kanyang pagkatao, hindi po namin tinatanggap si Apostol Pablo sapagkat alam natin na ang lahat ng sugo at propeta ay nanggaling lamang sa lahi ni Abraham. Gayong si Apostol Pablo ay isang anak ng Pariseo. Okay. Sino po ang sumulat ng Hebreo at Kolosas? Si Apostol Pablo po ba? Yes or no? Yes po, si Apostol Pablo po. Ito po ay naipangalan kay Apostol Pablo. Okay. Hindi kayo naniniwala ni si Apostol Pablo ay apostol. Pero kinukuha ninyo ang Hebreo 7 at Kolosas 2 para maniwala kayo. Tama po ba? Okay. Hindi naman po sa pinapaniwala namin. Ano po? Bagkus ginamit ko po ang mga talatang ito sapagkat kahit yung araw po ng Sabado ay mismo po ang inyong Biblia ay hindi po sumasang-ayon ayon sa inyong doktrina. Next question. Okay. Time na. Okay. Diyan nagtatapos ang first part ng ating debate, mga kapatid. Shoutout sa lahat ng nasa live dyan. Shoutout kay Limley Solis, mayong gabi diha sa Sultan Kudarat. Ayan, mayong gabi sa tanan diha sa Sultan Kudarat. Iteoria ga Richard Bayani. Sabi niya, si Apostol Pablo ay galing sa lahi ni Benjamin. Shoutout din kay Val. Naka-emoji lang na heart. Ayan, shoutout sa iyo, bro. Kay Mark Barayuga. And the next Sabbath they came almost the whole city together to hear the word of God. Acts 13 verse 44. Shoutout din kay Freddy Anico. Sinunod din pala. At shoutout din kay Babol Albert. Kaya pumasok ang mga alagad sa sinagoga ay upang maghikayat at makipagtalo. Gawa 17 verse 8. At shoutout din kay Eli Sabakani. Muhammad keep the Sabbath. Sabbath, he visited the mosque every Saturday. Ibn Umar Allah bin be pleased with them reported that the Prophet used to visit the mosque at Cuba ba to? Every Saturday, i.e. every week, either mounted or on foot. Ayan, mahaba siya. Shoutout sa iyo, bro. Mark Berayuga, hindi ka nalalayo, kaibigan, sa 10 utos.
At shoutout din kay Freddy Anico, yan, good topic. Amado, wala talagang kahilig-hilig sa debate si Cap. At shoutout din kay Rechi Toyko Katamko, watching from Sambuanga Sur, ayan. Bisaya din dyan yung Sambuanga, no? Pero merong ano dyan, mga Chabacano, parang broken Spanish, ayan. Shoutout sa inyo mga bro, ha. At kay Prince Jumong ng JW, shoutout sa iyo, bro. So, dako tayo sa final, not final, second stage ng ating debate, which is yung ating rebuttal at second cross. Ayan, so shoutout muna, pahabol kay Andayuhan, isa sa sponsor ng Russia TV, mga kapatid. At dako tayo sa ating rebuttal. Mauna ulit dito ang ating first speaker, Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Again, yung stand niya ay patungkol sa Sabbath as a sacred day, mga kapatid. Your time start now, bro. Alright. Una-una, mga kapatid, gusto kong mapansin ninyo, nung hinanap natin yung talata ng Quran o yung ayat, na saan sa ayat sinasabi na yung Jumaa o yung Friday ay binanal. Ang ibinigay sa atin sa 62:9 ng sura. Pero nung binasa natin, wala doong nakalagay na binanal. At aminado po ang negative na ang second speaker na wala nga doon yung Sabat ay binanal. Hindi natin mababasa. Okay? So lumalabas sa deliberation na binanal sa isip na lang po ng second speaker po yon. Wala po sa Surah 62 verse 9. So tinatapsir niya ang Surah 62 verse 9. Tanda natin, sa Islam, bawal nilang itapsir ang Quran. No? Kaya habang walang nababasa na binanal ang araw ng Jumaa, hindi pwedeng itapsir o ipakahulugan na yung 62 verse 9 ay nagsasabing banal o binanal ang araw ng Jumaa. Okay? Isang malaking butas ito na dapat nating mapansin. Okay? So ikalawa, nung tinanong natin na saan mababasa sa sura o anong ayat na ipinag-utos ng Diyos ang araw ng Sabat, ang araw ng Jumaa o Friday na ipangili ng lahat ng tao. Ang binasa po niya yung 62 verse 10. No, actually, kaya ko po siya nasusundan, mga kapatid at mga kaibigan, kasi meron po ako ditong mga hawak na mga Quran din. Ano po? Yan, 4 itong Quran ko rito at binubuksan ko at wala po roong nakalagay, no? Kasi yung salita nga kayo, tumutukoy yun, referring yun doon sa mga Muslim, hindi para sa lahat ng tao. And then, sa pagpapatuloy natin, sa kanya na rin natin narinig yung salitang kayo, tumutukoy talaga sa mga Muslim. Ang hinahanap natin ay iniutos ito sa lahat ng tao. Yan. Hindi kagaya ng araw ng Sabat, mayroon tayong mababasa na ito ay ginawa ng Diyos para sa kapakinabangan, para sa kabutihan, o para sa lahat ng tao. Verbatim po nating mababasa. Kaya ito, isa na namang malaking puntos ito na makikita natin. Hindi talaga pwedeng yung Jumaa o Friday ang siyang dapat nating ingatang banal. Kasi hindi ito binanal. Hindi rin ito dapat ipangilin kasi wala ring ulat maging sa kanilang Quran. Ano po? Yan, wala po. Okay? So, then next, doon sa pumasok siya doon sa pag nagsabat, hindi aariing ganap. Actually, out of topic na ito kasi wala naman tayong presentation, wala rin tayong claim na pag nangiling ka ng Sabat, aariing kang ganap, no? At wala rin po yun sa paksa. Kaya dito ay itong extra wala itong saysay. Ano po? Then ginamit niya yung Hebreo 7, Hebreo 7:12, tapos 18, Colosas 2:16, no? Sa kanila pong general knowledge, ano po? Hindi sila naniniwala kay Pablo bilang apostol. Hindi sila naniniwala sa mga turo ni Pablo.
Okay? Kaya nang sipiin ito ng atin pong second speaker, ang mga sulat ni Apostol Pablo, wala itong bigat. Wala itong saysay, mga kapatid. Okay? Wala itong saysay. Ako, ginagamit ko yung Quran, hindi dahil hindi ako naniniwala na inspired book. Naniniwala ako na ang Quran ay isa sa mga Islamic literature na umiiral. Kaya ako ginagamit. No? Kaya Apostol Pablo, hindi sila naniniwala sa mga sulat ni Pablo. Ayan, bilang kalatas ng mga aral ng ating Panginoong Diyos. So, isa pa, pag binuksan ninyo at binasa ninyo ang Hebreo 7, yung buong kapitulo ng Hebreo 7, hindi yung Sabat po ang pinawawalang bisa o inaalis, kundi yun pong kautusan ng pagkasaserdote. Yan. Kasi sa panahong yan, nung nabubuhay pa yung kautusan ng pagkasaserdote, walang ibang magiging saserdote kundi yun lamang sa lahi ni Levi. Nang dumating ang ating Panginoon, pinalitan ang batas ng pagkasaserdote. Kasi ang ating Panginoon, hindi siya galing sa lahi ni Levi, kundi kay Juda. Ang ating Panginoon Jesucristo, isa sa mga saserdote. Kaya pinalitan po yung batas sa pagkasaserdote. Pero hindi pinalitan yung batas na may kinalaman sa araw ng Sabat. Kaya sablay po yung pagkakagamit po ng talata. Dito naman sa aklat ng Kolosas 2:16, ang binabanggit po ditong inalis, hindi po yung Sabat na nasa ikapitong araw, kundi yung Sabat na mababasa ninyo doon sa talatang 14 na siyang ipinako, na nasusulat sa mga palatuntunan o nasusulat doon sa mga pagkakautang ng bayang Israel. Hindi po kasama doon yung lingguhang Sabat. Hindi po kasama. Kasi ang Sabat hindi lang isa. Meron po yung iba't ibang uri ng Sabat. Yung inalis po dito, yun lang nahahanay sa palatuntunan. Yun pong Sabat na nasa 10 utos, hindi po siya nahahanay sa palatuntunan. Siya po ay nahahanay sa 10 utos. In fact, yan ay nasa ika-4 na utos sa 10 utos. Kaya sablay po ulit ang pagkagamit ng talata. Hindi pa rin niya natibag yung ating ipinoint ngayon. Doon sa Deuteronomy 5, yan. Dito ay hindi rin po naunawaan ng ating second speaker yung 5 talatang 2 at 3. Actually, dito nga umiyak si Erwin de la Cruz dito sa talatang ito, hindi niya matanggap yung katotohanan Ito sabi, salamat. Ito po sabi nung talata, ilalapag ko po sa screen. Okay? Yan, lapag natin sa screen. Naku, sana makita, Parang, okay. Gusto kasi makita nyo to Yan, ito yung hindi matanggap Nakita na ba? Ayan, Ano po sabi? Siya hindi lamang sa ating mga ninuno nakipagtipan, kundi pati sa atin na nabubuhay ngayon. Yun. Yung mga salita po kasi doon sa ang Biblia na hindi pinagtibay ang tipang ito sa ating mga magulang, hindi yan nanganghulugan na walang tipan sa mga nauna sa kanila. Mayroon ang nauna na pag-iral ng tipan. May nauna na pag-iral ng Sabat. Ang kaibahan lang, hindi ito pinagtibay. Ibig sabihin, hindi ito na isa dokumento. Sa panahon ni Moses, doon lamang nagkaroon ng written documents. Doon lamang nagkaroon ng pagpapatibay. Okay? May umiiral na Sabat bago pa si Moses, yung prinsipyo nito ay umiiral na. Kaya hanggang kila Adan, kila Eva, at lahat ng binabanggit ng mga tauhan ng Biblia ng atin pong second speaker ay nasasakop po ng pangingili ng Sabat. Pinatunayan niya sa atin ng aklat ng Marcos, kapitulo
Kapitulo 2, talatang 27 hanggang 28 na ang Sabat ay ginawa para sa lahat ng tao. At isa na nagpapatunay ang Deuteronomy 5, 2 at 3. Kaya maliwanag po yan mga kapatid, ano? Hindi po giba yung pong 5.3 ng Deuteronomy. Doon naman sa Levitico 31, hindi sinasabi doon ang Sabat ay ginawa para lamang sa lahi ng mga Hudyo. No? And challenge natin ang second speaker, basahin po niya sa atin na ginawa yung Sabat para lamang sa lahi ng mga Hudyo. Okay? Ang mababasa kasi doon, ginawa sa lahi nila. O, sa lahi ng mga Hudyo. Pero wala pong salitang lamang. Kasi ang kausap ay mga Hudyo. Ginawa yung sa kanila. Pero hindi nangangahulugan, eksklusibo lamang sa kanila. Pinatunayan ng Deuteronomy 5, talatang 3 at Marcos 2:27. Now, yung panaghoy at saka Oseas 2, hula po yan ay binanggit sa lumang tipan. Pero pansinin niyo, pagdating ng bagong tipan, nagpapatuloy pa. Ano? Kasi yung Sabat na binabanggit diyan, ano po, ay nagkaroon po ng kakaibang istorya na yung Sabat na inalis, ibinalik din po ng ating Panginoon nang sila'y nanumbalik sa ating Panginoong Diyos. Isa-isa ngayon. Yung aklat ng Juan, no, na sabi ay hindi nangiling si Kristo Sabat, po yun ng mga kalaban niya. Maraming salamat po. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating first speaker mga kapatid at dako tayo sa second cross ng ating second speaker, Brother Mike ng Islam. 7 minutes para sa iyo bro. Set ko lang yung time mo. Yan. Okay bro, 7 minutes bro. Your time start now. Okay. Brother Camacho, ano po? Okay, ito po ang una kong tanong sa iyo. Sabi mo kanina, ano po, para yung mga Hebreo, yung mga talata ng Hebreo, ay hindi dapat paniwalaan ito, tama o hindi? Okay. Okay. Sasagot na po ako. Hindi po ganun ang ibig ko sabihin. Yung po ay tanong ko po sa inyo kung kayo ba ay naniniwala sa mga sulat ni Apostol Pablo sa general knowledge po ninyo. So, yun po ang ano natin doon, drive. Okay. Next question. Sino po ang mga magulang ng mga Israelita at Hudyo? Opo, kasama na po dyan sila Abraham, no? Hanggang sa panahon nila Adan, sakop po yan sila ng pangingilin ng Sabat eh. Hindi yan sila nasakop ng pangingilin ng Biyernes. Dahil ang Biyernes hindi ipinag-utos, hindi rin po binanal. At hindi iniutos sa lahat ng tao. Kaya Sabat lang po talaga ang dapat nating panaligan at sundin. Okay, next question. Kung ang magulang ng mga Hudyo at mga Israelita ay sina Abraham, sa makatwid, tama po ang Deuteronomy 5:3. Ay opo, tama po talaga yung Deuteronomy 5:3 kasi sabi po riyan, ayan napakalinaw, siya ay hindi lamang sa ating mga ninuno nakipagtipan. Binasa ko po yung mas mababaw na salin, kundi pati sa atin na nabubuhay ngayon. In short, mayroon ng tipan sa panahon pa ng kanilang mga ninuno, hindi lamang sa panahon ni Moises. Okay. Ang sabi sa Deuteronomy 5:3, hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang. Okay, tatanggapin mo ba na ang araw ng Sabado ay para lamang sa 12 tribo na anak ni Jacob? Yes or no? Hindi po ganun ang pagkakasabi ng talata, no? Kasi yung salita pong hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, ang ibig sabihin niyan, mayroon nang umiiral na tipan sa mga magulang. Hindi pa lang ito pinagtibay. Sa panahon ni Moises, yung umiiral na tipan na yon, sa kanila pinagtibay. May umiiral po.
ang araw ng Sabado, ayon po dito sa Exodo 31, versikulo 6 hanggang 17, ito ay tanda sa 12 tribo na anak ni Israel. So maniniwala ka ba na ito nga ay tanda lamang sa apo ni Abraham at hindi sakop si Abraham? Yes or no? No. Sa talatang binasa po ninyo, sang-ayon ako. Doon sa deliberation ninyo na dinagdagan nyo ng salitang lamang, doon ako tumututol. Kasi doon sa teksto ng Biblia, wala po yung salitang lamang. Magkakamali na po kayo ng unawa kapag dinagdagan ninyo ng salitang lamang. Sabi ng Biblia, wag dadagdagan, wag babawasan ang kanya pong salita. Kaya wag po ninyong dagdagan ng salitang lamang. Okay. Meron po tayong mababasa dito po sa Marcos sa 2 sa bersikulo 28. Ang sabi dito, kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Okay. Ito po ang tanong, alin po sa dalawa na ito ang tunay po na Jesus? Ito po bang nasa Marcos 3:5 na nagtrabaho sa araw ng Sabado? O itong nasa Marcos 2:38? Ang ating pong Panginoong Isokristo po yan. Ang ibig lang sabihin ng Marcos 2, ang Panginoong Isokristo ang siyang author, ang siyang may utos doon sa araw ng Sabat. Siya ang Panginoon ng Sabat. Itinuro ng ating Panginoon kung paano tratratuhin ng tama ang araw ng Sabat. Kaya ang ating Panginoon, kung siya nagpapagaling sa araw ng Sabat, hindi po yan paglabag sa kabanalan nito. Yun po ang binabanggit mo yan. Okay. Next question. Sa amin po sa Islam, kami po ay naniniwala na ang araw ng Sabado ay banal na ibinigay sa 12 tribo na anak ni Israel. Ipinagbawal dito ang maglakbay o magtrabaho sa araw ng Sabado, pangingisda. Sapagkat yan ay binasa mo rin kanina sa banal na Quran. Ngayon, ang tanong dito, bakit po itong nasa Marcos 3:5, si Jesus ay nagtrabaho sa araw ng Sabado? Okay. Sagot po. Yun pong binabanggit na pagtatrabaho po ninyo, hindi po yan paghahanap buhay. Hindi po yan yung iniisip ninyong trabaho na palakbay-lakbay lang. Hindi po. Yan po ay isang pagtuturo ng ating Panginoon kung paano tratratuhin ng tama ang pangingili ng Sabat upang ang kabanalan nito ay maalagaan. Okay. Sa araw ng Sabat, si Jesus nga ay nagtrabaho at gumawa. Ang ibig sabihin, nagpagaling. Kasi paggawa ang pagpapagaling. Ngayon, ang sabi po sa Exodo 20 sa bersikulo 10, talumang tipan, patayin ang sino mang gumawa at magtrabaho. So ibig po bang sabihin, si Jesus nga ba ay sinira niya ang Sabat? Sangayon po kayo, hindi? Hindi po. Kasi doon po sa binasa po ninyo, doon sa Exodo, yan po ay nasa terminong Hebreo, yung wag kayo magtatrabaho, melaka ata. May kinalaman po yan sa gawaing paghahanap buhay. Hindi po kasama dyan yung pagliligtas ng buhay sa melaka ata. Doon naman sa bagong tipan na inyong binabasa. Okay. Ito po. Time. Sa araw po. Okay. Time na. Nabiting si kapatid. Okay, so 7 minutes na. At dyan natatapos ang second cross ng ating second speaker, mga kapatid. At basa muna tayo ng ilang comment. Charlie Malinaw, sabi niya, klarong-klaro ang paliwanag ni Bro Camacho. God bless po. Sabi naman ni Maria Delia Barnedo, sabi niya, parang ang iksi ng time, nakakabitin, hehehe. At shoutout din kay Bubble Albert, dito giba kayo, Deuteronomy 5:13 verse 14, 6 na araw kayo gagawa at sa ikapitong araw ay Sabat. Kaya kung ang isang SDA ay nagpapahinga ng linggo ay nakalabag na yan.
nakalabag na niya ang 6 na araw na gagawa. At shoutout din kay Muhammad Bellatora. Sabi niya, Assalamualaikum po. Magandang gabi mga kababayan na Kristiyano. Alam mo kung tama ang sekta mo, bakit ganun din sinasabi ng iba mong ka-Kristiyano? Tama sila at mali kayo. Hehehe. So, shoutout din kay Jonilio Basilco. Sabi niya, pwede ba sa Islam na magdagdag sa Quran na kahit hindi sinabi ni Allah at hindi man lang isinulat sa aklat nila? At shoutout din kay Arnold Makalisang. At pag-alis nila, sabi niya, ay kanilang ipinahamak na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Acts 13 verse 42. Shoutout din kay Junilino Basilco watching from North Cotabato. Yan, shoutout sa iyo bro. Kay John Mesiano, ipit ka Brad, huwag nang magsinungaling. Shoutout din kay Albino Jamora. Magandang gabi po sa inyo mga Ginoo, lalo po kay Sir Fernando. Ayan. At sabi ni Ang Dayuhan watching from above. Ayan, shoutout sa mga nasa above dyan. Mga kapatid. At Itwariga Beyani, si Apostol Pablo ay galing sa lahi ni Benjamin. Ito yung kanina mga kapatid. At shoutout din kay Arcel Cruz, panalo ng SDA na guided sa Holy Spirit. At Charlie Milanao. Ayan. So, bro, dako tayo sa ating rebuttal ng second speaker, Brother Mike ng Islam. Your time start now, bro. Okay. Bismillah, no, kapatid. Ngayon po mga kapatid, no, ang topic po talaga namin dito, ano ang binanal na araw ng Diyos ayon sa Biblia. Ano po mga kapatid? So kahit pa paano naman, pinagbigyan natin ng ating kapatid na si Brother Camacho na siya ay makagamit po sa ating mga surat, sapagkat tayo naman po ay wala po tayong itinatago na dapat nating ikabahala ayon sa banal na Quran na ipinagkaloob ng Allah sa kaniyang kauli-uliang sugo. Ngayon mga kapatid, no, so paano ngayon sasabihin na hanggang sa kasalukuyan ay kailangan natin ipangili ng araw ng Sabado? Gayong ang nasa lumang tipan, ang sinasabi nga dito, Hebrews 7:18, sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. So wala na palang pakinabangan yun ayon sa mga Kristiyano. Bakit? Magkaiba po ang mga Kristiyano sa panahon ni Apostol Pablo at sa mga pinaniniwalaan rin nilang mga Kristiyano sa panahon po ni Propeta Moises. No po? Kasi nga ang mga Kristiyano roon ay mga monotheism po. Yun ang nangingilin ng mga monotheism. Pagdating na ng mga Kristiyano, meron ng kinikilalang Diyos, ang tinatawag na anak ng Diyos. Ano po? Tinawag po nila ayon sa kanilang Biblia. Ngayon, ang araw po ba ng Friday ay hindi po makikita ang kanyang katangian sa kanilang Biblia. Meron po tayong mababasang katangian, ngunit kailangan natin gumamit ng talino at talagang tumpak na pangunawa mga kapatid. Bakit? Sapagkat noong si Jesus ay nangangaral po, sa Jerusalem, lahat po ng mga tao roon, ang lahat po ng kanyang pinupuntahan, hindi po lahat ay naniniwala sa kanya. Sapagkat marami nga noon pang una na hindi naniniwala sa mga propeta, pagkos ang propetang ipinadala sa kanila ay kanila pang pinagpapatay. Ano ang sabi ni Jesus ayon sa Mateo 23:37 hanggang 38? Ang sabi dito, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga isinugo. Sa kanya, makailang inibig kung tipunin ang inyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa lilim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo.
sa makatwid, ayaw talaga silang sumunod, no po, kay Jesus. Sapagkat si Jesus, isinugo po si Jesus upang ipanumbalik ang kautusan ni Moises. Sila po ay dapat po ipangilin nga nila ang Sabat. So ang nakapagtataka kung bakit mababasa natin dito sa Marcos, si Jesus nga ay nilabag niya ang araw ng Sabado. Siya ay nagtrabaho o gumawa. Gayong ang sabi naman po sa Lumang Tipan ayon sa Exodo 20 sa bersikulo 10, papatayin ang sino mang gumawa sa araw ng Sabado. Ibig sabihin, naging makatuwiran yung mga Romano na gustong patayin si Jesus. Dahil nga dyan. Okay, tuloy tayo. Sa 38, narito ang inyong bahay ay iiwan sa inyong wasak. So, ibig sabihin, yung mga tao na pumapatay ng kanilang mga propeta, yung kanila pong mga bahay ay o di kaya mga templo ay wawasakin sa kanila sapagkat ang sinabi sa Mateo 21 sa versikulo 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So alin po ngayon ang bansang nagkakabunga? Ngayong ang sinabi nga sa Mateo 23:37, lahat sila ay pumapatay ng mga pinapatay nila ang kanilang mga propeta. So walang nagkakabunga. Sapagkat sa 38, iiwanan ng kanilang mga bahay, iiwanan ng kanilang mga bahay na wasak. So ang kanila pong mga templo. Ngayon, alin nga po ba ang tinutukoy ni Jesus Christ na ibibigay ng Diyos, ibibigay ang kaharian ng Diyos sa isang bansang nagkakabunga? Ngayon po, bumalik po tayo. Ayon po sa Lumang Tipan, ganito po ang sinabi dito. Sa Genesis 17 sa 20. Ay sa 19 muna tayo mga kapatid, nagkakamali ka Abraham, sabi ng Diyos. Si Sarah ay magkakanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaac. Uwi ka ng Diyos, makipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi, magpakailanman. Okay. Sa 20, tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo, pagpalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at maging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Ngayon, kung pag-aaralan po natin ng mabuti mga kapatid, iyon palang tinutukoy sa Mateo 21 sa 43, yun palang bansang magkakabunga ay nasa lipi na ni Ismael. So ano po ang ibinigay na araw? Sa lipi ni Ismael ayon sa pagkasugo kay Propeta Muhammad. Yun nga po ang ating binasa kanina, nasa chapter 62 ng Quran, sa ayat 9 hanggang 10 ng araw ng Biyernes. Bakit po araw ng Biyernes? Sapagkat ayon sa hadith ng Propeta Muhammad, kung bakit Biyernes, ay ito ang pinakamahalagang araw, ang araw ng Biyernes. Sapagkat sa panong Biyernes nilikha si Adan, sa araw ng Biyernes, si Adan ay bumaba sa lupa. So doon po kinuha. Ngayon, may isang kasaysayan na pinakabantog po sa kasaysayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya nga ay umakyat sa Sidratul Muntaha. Padaliin po natin ang pagsalaysay nung sila nga ay nagkita po ni Propeta Moises. Sabi ni Propeta Moises, "Ya Muhammad, ano ba ang sinabi sa iyo ng iyong Panginoon?" Sabi ng Propeta Muhammad, "Ako ay binigyan niya na 50 pagdarasal." Sinabi ni Moises, "Bumalik ka sa iyong Panginoon, ya Muhammad, sapagkat ang 50 pagdarasal ay dati ko nang ipinagawa sa mga Israelita bagkus hindi nila ako sinunod." So, ibig sabihin pala, yung pagdarasal ng mga Israelita ni binigay sa kanila sa araw ng Sabado kung bakit
ipinagbawal sa kanila ang mangisda, magtrabaho, maglakbay sapagkat ang araw ng Sabado ay ilalaan lamang sa pagsamba sa nag-iisang Diyos ay 50. So matatagpuan natin yan mga kapatid dahil sa SDA at sa Islam. No po, matatagpuan natin yan na 5 times a day ang pagdarasal sa buong araw. No po. At yung pinakabanal na araw doon, kung sa panahon ng mga Israelita ay Sabado, sa panahon ng Propeta Muhammad ay Friday, so wala rin namang pinagkaiba ron, ano po, bakos kung bakit na wala na po yung araw ng Sabado sapagkat yun ay time lamang po ni Moises hanggang sa panahon ni Jesus Christ. Nang umalis na si Jesus Christ umakyat sa lupa, may iba na namang binigyan ng kautusan. At yun ang tinutukoy rin sa Biblia na isang gabay sa inyo magpakailanman. So ano yung gabay? Yun ang gabay na nagpapatotoo sa kung ano ang ipinahayag nung panguna, ito ang Quran. So araw po ng Biyernes hanggang sa makatatlo po na sinabi ni Moises, ang katagang yun na bumalik kaya Muhammad sa iyong Panginoon at hilingin mo sa kanya na kulangan ang bilang ng pagdarasal na yun sapagkat ibinigay ko yan, ipinag-utos ko yan sa mga Israelita bagos hindi nila ako sinunod. So hanggang naging 5 na lang. So mas pinadali no po sa ating propeta Muhammad. Mas pinadali po ang bilang ng pagsamba. Ngayon, kung 50 nga doon, kung talagang mangingilin ka ng Sabat, kaya mo ba kayang gawin yun? Ito nga pong 5 beses lamang sa araw 5 times a day na pagsasala ay mismo po kaming ang karamihan po sa mga Islam religion na hindi po ito yung nasasagawa. Iyon pa kayang 50. Ano po? So doon po ba sa Sabat? Time na? Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating second speaker, Brother Mike ng Islam. Dako naman tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating first speaker, Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Okay po. So, nabanggit po ninyo yung si Muhammad po, no? Okay? Na siya yung binigyan ng kautusan. Medyo na ano lang ako rito, gusto ko lang malaman, 10 sa hadith, sinabi ni Muhammad na ipangili ninyo ang araw ng Jumaa. Okay. Hindi mo po mababasa yan na mismo tulad ng sinabi nyo na ipangilin. Bagkus kung susumayin po natin kapatid, ang araw po ng Jama at araw ng Sabado ay magkahalintulad po. Bakit? Kung pwede nga lang po sa amin po sa Islam na sa araw ng Biyernes ay hindi po kami magtrabaho, hindi po kami maglakbay, ay mas pinakamainan po. Bagkus hindi po natin maiwasan. Okay. Next question. Dahil wala po tayong mababasa sa hadith na sinabi ni Muhammad na ipangilin ng Sabat, saan naman po sa hadith iniutos ni Muhammad na ipangili saan naman sinabi ni Muhammad sa hadith na ang araw ng Jumaa ay banal na araw? Okay. Okay, ang ginagamit ko pong hadith ngayon ay wala po itong referensya no po kung yun ang hinanap mo. Bagos ang ginagamit ko pong yung libro ay ito ay Al-Qasas Al-Anbiya, Al-Anbiya po. Ito ay nasa mga kasaysayan ng mga propeta at dito ko po ito kinuha. Ang sinabi po dito, ano po? Ang sinabi po dito ay ang pinakamagandang araw ay araw ng Biyernes sapagkat sa araw ng Biyernes nilikha si Adan at sa araw din ng Biyernes, si Adan ay pinababa sa lupa. Okay. Next question. Sabi po ninyo, walang referensya. Kapag wala bang referensya, tapos bumabasa po kayo ng hadith na walang referensya, authentic po ba yan?
Yes or no? Yes po, authentic po sapagkat makikilala po namin dito kung sino po yung nagpapayag niyan tulad po nila Ibn Isaac, Ibn Jarir, ano po. At ito po ay mula sa panulat din po na kinuha nga ni Ibn Kathir sa mga hadith. So ito po ay kanyang pinagsama-sama at meron din nga po itong mga aya. Next question. Paano po magiging authentic ang isang hadith na walang referensya? Okay. Tulad po ng sinabi ko kanina, kapatid na Camacho, wala po akong naka-ready ngayon dito na tulad ng hinanap mo, ang referensya. Bagkus ito po ay authentic sapagkat ang ginagamit ko pong itong hadith na hindi na po nilagyan ng mga referensya ay mula po sa isinulat po ni Ibn Kathir na mayroon din namang nami-mention naman po sa Quran sapagkat ito ay mayroon din pong mga aya. Next question. Okay. Para sa inyo, ang iba't ibang uri ng hadith, yung Sahih al-Bukhari, yan ang authentic. Yung Hasan ay good. Yung Daif ay medyo mahinang klase. At yung Riyad as-Salahi, walang value. Hindi dapat pagkatiwalaan. Yung Miskat al-Masahib. So, ito rin ay mahina rin ito. Sabi po ninyo yan ay authentic. Yan po ba ay Sahih al-Bukhari? Yes or no? Yes po. Sahih al-Bukhari po sapagkat ang ano po sa isang hadith, pag hindi po ito na-mention po sa mga aya ng Quran, ito po ay sinusuri ko po. Ayon po sa aking pag-aaral, sinusuri ko po ng maayos sapagkat kami pong lahat na mag-aaral po ng Islam ay hindi po namin ito basta-basta pinaniniwalaan sapagkat marami pong pumasok. Okay. Next question. Ang Sahih al-Bukhari ay mayroong mga referensya. Bakit yung sinasabi ninyong Sahih al-Bukhari na authentic, walang referensya? Okay. Sapagkat ito po ay natapos na po ni Ibn Kathir po ito na kanya po itong isinalaysay. Ito po ay ang Al-Qasas al-Anbiya na isa pong libro na kasaysayan po na lahat ng mga propeta. Bagkus ako po ay naniniwala 100% na ito ay authentic sapagkat meron din pong mga aya po ng Quran. Ito po ang aking ginagamit. Next question. Okay, next question. Sa Biblia po, ang Sabat ba ay ginawa ng Diyos para sa lahat ng tao? Yes or no? Okay. Kung ating babasahin sa Old Testament, ito ay... Yeah. Objection, bro. Opo, ngayon ko lang po gagamitin yung categorical question, yes or no. Okay, meron ditong categorical, bro, yes or no. Meron ka bang counter objection, bro, or ready ka nang sumagot? Okay, sagutin ko na lang. Pakiulit na lang po, brother Camacho, pakiulit na lang po. Okay. Okay, naka-stop the clock naman yan, ano? Ang tanong ko po, sa Biblia po ba, ang Sabat po ba ay ginawa para sa lahat ng tao? Yes or no? Para sa lahat ng tao, yes or no? Okay, no. No, proceed. No. Time. Okay. Sapagkat pag binasa mo sa lumang tipan ng inyong Biblia, ito ay tanda lamang sa anak ni Israel. Ibig sabihin, doon lamang sa 12. Pagdating sa bagong tipan, hindi na po sumangayon. Sapagkat meron na ng bagong saserdote. Ayon nga sa lumang tipan. Next question. Okay. Next question. Oo. Okay. Tanong. Alin ang ginawa ng Diyos para sa lahat ng tao ayon sa Biblia? Yung Sabat o yung Friday? Okay. Yun pong araw po ng Sabado, malino po na sinabi po dyan sa Exodo 30. Mr. Moderator. Time stop. Okay. Objection ulit. First speaker. Yes, categorical question po. Alin po ang ginawa ng Diyos para sa tao? Yun bang Sabat o yung Friday? Sabat or Friday? Okay, Sabat or Friday daw yung pagpipilian, bro. Magka-counter object ka, bro, or pipili ka? Okay. Okay, sasagot po ako. Friday po. Friday. Bakit po Friday? Okay. Bakit po Friday? Sapagkat ang araw ng Sabado ay hindi na dapat po nating panghawakan yan sapagkat lumipas na dahil yan ay sa time of Moses lamang po hanggang kay
Jesus. Ngayon, dahil may isinugo ang propeta Muhammad na nasa mga kapatid ng mga Israelita, ibinigay nga sa kanila ang karihan Next ng question. Diyos. So yun nga. Okay, next question. Okay. Sabi, ang tanong ko kanina, ano yung ibinigay sa tao, Sabat, Time, o time, Friday? time. Sabi, time na. 7 minutes time. Okay, so Okay, thank you. dyan natatapos ang second stage ng ating debate, mga kapatid. Shoutout muna sa ating nasa live dyan. Shoutout kay Skylax JW Bible Study. Hello, Russia TV. Hello din sa lahat ng mga saksi ni Jehovah na kaibigan natin dyan. Yung mga nakakilala sa atin. Shoutout kay Jumong, kay Maricel. Ayan, shoutout sa inyo. Shoutout kay Mohamed Bilyatura. Ligaw, magsuri ka muna dahil kami hindi naniniwala na namatay ang propeta ng Allah bagkus iniligtas siya sa kamatayan. Sa inyo lang yun namatay dahil kayo ang tunay na kriminal. Shoutout din kay Sibunga Arnel, kinain na yan ng kanding, sabi ni Muhammad Bro James Antulan, kaya hindi na authentic. Sabi naman ni Alas D. Angelos, talo Muslim period, mga mahinang presentation, walang patunay. At sabi naman ni Arcel Cruz, edi ang Diablo ang natuwa sa inyo, hindi ng Diyos. Alas D. Angelos. Tatutin kay Jaime Villafranca, ang Islam ay sumasamba ng Friday kasi yan ang araw na namatay ang Kristo na siyang ikinatutuwa ng Diablo. Tulad nga ng tuwing Biyernes Santo na nagre-renew ng kapangyarihan itim o anting-anting o mga nagtataglay ng kapangyarihang itim. Yan, mahaba yung comment ni Jaime Villafranca. Bro, shoutout sa iyo, bro. Yung kasama ko lagi-lagi sa mga GC ng Islam. Ayan. Sabi ni Alas, SDA wins, Sibunga Arnel, pulbos na si James Antulan, at Arcel Cruz, sunog na ang original na Quran nyo. Hehehe. Maria de la Bernardo, mahirap paniwala ng Islam kasi ang sinasabi ay kayo na yan ay pwedeng gamitin sa isang tao or dalawang tao, samantalang sa SDA maliwanag na sinabi sa lahat ng tao. At Muhammad Belyantura, wala pong ganon sa Islam pero sa Biblia merong butas dahil ang daming version ng Biblia nyo. Ibig sabihin may bawas na at may dagdag ang Biblia. Pero ang Quran ng mga Muslim, nag-iisa lang, kuha mo ba ang punto? At Freddy Anico, hindi matayo ang Friday kaya Sabado na lang ang binanatan. At Charlie, klarong-klaro ang paliwanag ni Bro Camacho. Ayan mga kapatid, at dako tayo sa ating final conclusion. Mauna dito si Brother Mike ng Islam, isa siyang dito sa second speaker. Ang stand niya ay patungkol sa Friday. Brother Mike, 5 minutes bro, your time start now. Okay. Ayan po no mga kapatid, tunay po na wala nga tayong mababasa po sa Biblia na araw ng Friday. Bagkus huwag po natin ipawalang bahala ang sinabi po ni Jesus. Ano po? Ang sinabi ni Jesus nga sa Mateo 21:43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So alin po ang bansang nagkakabunga? Hindi ang propeta Ismael po, sapagkat siya ay bansang nagkakabunga at hindi po pinabayaan ng Diyos. Okay, mababasa po natin yan ayon po sa Genesis sa 21:18. Hindi pinabayaan ng Diyos. So hindi po maaaring wala po silang propeta. Bagkus sila ay mayroon din namang 12 prinsipe. Ngayon, isipin po mga kapatid, ito pong nasa Biblia nila, hindi po sumasang-ayon o hindi po nagkakaisa dito, no po, na araw ng Sabado. Bagkus may 2 araw dito. Linggo. Kasi nga nung pinalitan ng saserdote at dumating ang bagong tipan, nagkaroon nga ng katwiran ng mga Kristiyano sa panahon ni Pablo na sa araw ng linggo sila nagkakatipon.
Yan ay mababasa natin sa Gawa 11:26. Ngayon, ng mga Kristiyano na yan, kapag hindi ka sumunod, ano sabi naman sa Lucas 19:27, datapwat itong aking kaaway ay ayaw na ako'y maghari, dalhin ninyo rito at papatayin sa harap ko. O, so sino yung mangingili ng Sabat? Ipapatayin sa harap kung sino ang hindi sumunod sa araw ng linggo sa pagtitipon po. Okay. Ngayon, paano po ngayon ikiklaim ng ating kapatid na sila nga ay nakasunod sa tunay na diwa ng Sabat? Unang-una po mga kapatid, ang araw ng Sabado, ang propeta po nila, si Propeta Moises, hindi po si Ellen G. White, With all respect, kapatid na Camacho, nasa debate tayo. Okay. Hindi po babae. Pangalawa, ang araw ng Sabado ay itatalaga ito o ilalaan sa pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. So ilan nga po ang kinikilala po ng mga isday na Diyos? May 3 persona. So nawala na po sila doon sa tunay na diwa. Kung ang mga propeta doon, si Moises na propeta ng Sabat, ay nagpapatira pa, ang isday naman, iba rin naman ang kanilang ang mga style ng kanilang pagsamba. So nawala na naman po sila doon. Po mga kapatid. Ngayon po, sapagkat wala na nga pong darating na propeta maliban nang lumipas ang propeta Muhammad, araw na po ng Biyernes dapat magkakatipon ang lahat po ng tao. Sapat kung sa time of Moses ay Sabado hanggang kay Jesus, wala naman pong naipropesiya na meron pang darating pa sa pagitan ni Jesus at ni Propeta Muhammad na mayroon ding binanal na araw po. So wala po. So dadalawang araw lamang po ang banal na binanal po ng Diyos. Una po ang araw ng Sabado at pangalawa po sa panghulihang Propeta Muhammad ay ang araw ng Friday. Na ito ngayon ay dapat pong sundin ng lahat ng tao na kung ang diwa ng tunay na Sabat ay hindi magtrabaho at hindi maglakbay, gayon din naman po kung tunay nating susundin ang diwa ng araw ng Friday. Kaya nga po may makikita ka sa mga lugar po dito po sa amin. Ano po? Sa araw po ng Friday, ang iba ayaw maglakad o ayaw magtrabaho, ayaw maglakbay o ayaw magtrabaho, ang mga tindahan ay dapat isara. So yan po ang tunay na diwa ng araw ng Biyernes. At ganun din naman ang araw ng Sabado. Kaya lamang po, hindi naman po namin kinukontra yun. Bagkus hindi po namin sinusunod sapagkat yun ay time of Moses lamang. Hindi po yun para sa ating lahat. Kasi nga, yun ay tanda ng Allah sa 12 tribo na anak ni Jacob, kung sino sa kanila ang tunay na nagsuko ng kanilang sarili o sumunod sa kalooban ng Diyos. So wala po. Ano po mga kapatid? So ngayon po mga kapatid, huwag na po natin ipagwalang bahala. Ano po? Kasi nga po, tinggi kapatid. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating second speaker, Brother Mike ng Islam. At syempre, dako tayo sa first speaker din natin sa kanyang final conclusion, Brother Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Okay po, so sa pagkakataon pong ito mga kapatid, ay doon na lamang ako sa nasa paksa. Hindi ko nasasagasaan yung 3 persona kasi wala yun sa topic. Now then yung Gawa 11:26, yung Lucas 18:20, wala po yung kinalaman sa Friday at Saturday. Wala po. Kaya sablay po yung pagkagamit ng talata. Yung bansang nagkakabunga, yan po ay tumutukoy sa mga hintil na naging Kristiyano at sa mga mahikayat na Hudyo na magiging Kristiyano. Yan po isinakatuparan pagkaraang mamatay o mapatay si Esteban. Yan. Hindi po yan hindi yan yung sinasabi ng ating second speaker. Then tinanong natin sa Biblia ba, ano ba yung ibinigay sa tao, Sabat ba o Friday?
Yan. So sabi niya Friday. Pero ang totoo, sa Marcos 2:27, then he said to them, the Sabbath was made for people, not people for the Sabbath. So ang ginawa pala sa mga tao, yung Sabbath. Ano po, hindi yung Friday. Walang mababasa sa Biblia na yung Friday ang ibinigay, no, sa tao at yan ang ginawang banal. Wala po. In fact, ang Islam po ay lumabas lamang 6th century. Ano po? Wala pong kabanalan, walang pangingilin ng Friday bago ang 6th century. Ano po? Yan po ay isang sulpot lamang na katuruan na pinairal ng Islamic tawag ito ng Islamic side. Wala po niyan mga kapatid, hindi totoo yan. Kaya maging si Muhammad walang pagtuturo, na tinanong natin sa hadith, walang pagtuturo mga kapatid na sinabi na ipangili ninyo ang Friday. Ano, yun ang topic di ba? So wala. At wala rin na sinabi na yung Friday banal o yung Jumaa. Wala rin sa hadith. Ano po? Meron siyang binabanggit po na hadith, kaya lang wala pong reference. Pag wala pong reference mga kapatid sa Islamic general knowledge, yan po ay hindi authentic. Kasi ang authentic ang Sahih al-Bukhari. Ang Sahih al-Bukhari, kompleto na po yan, mayroon po yang reference. At makikita po yan sa kanila na ring website. Ano po? Pag walang reference, hindi po yan kapanipaniwala. Kasi kapag sinabing pwede yan, lahat na lang ng ulama, lahat na lang ng Islam, no? Susulat na lang ng kanila. Pagkatapos nilang isulat, sasabihin nila authentic ito. Pag hinanapan ng reference, ay hindi, walang reference, basta authentic ito. Ganun ang mangyayari. Kaya hindi nagiging kapanipaniwala ang isang hadith kapag wala itong katibayan na meron tong referensya. Kasi ang authentic ay Sahih al-Bukhari. Ano po? Yan. Kasi may iba't ibang degree po yan yung hadith. Marami po yan Dito nga, 5 lang yung aking nabanggit Ano po? Yan. Ngayon, maliban pa riyan, bukod sa walang nabasa sa hadith, wala ring nabasa sa Quran nila na ang Friday ay pinag-utos na ipangilin, ang Friday ay binanal. Manapa, kahit pa paano sa kanilang Quran, nabasa natin na yung Sabat ay mahalagang utos. Sa Biblia, Genesis 2, 1 hanggang 3 yan ay binanal. Exodo 20, yan ay ipinag-utos para sa lahat ng tao. Ano po? So, at sa bayan ng Diyos, Hebreo 4:9, may natitira pang araw ng pamamahinga sa bayan ng Diyos. Yan po yung araw po ng Sabat. Hindi po araw ng Friday. Kaya sa gabi pong ito, hindi po natutulan na ang Sabat ang siyang dapat nating ingatang banal at tupding kautusan. Hindi po ang Friday, sapagkat hindi ito binanal, hindi din po ito ipinag-utos. Wala sa Biblia ang Friday na gawing kilalanin ganun nga, wala rin sa hadith, wala rin sa Quran. Samantala, ang Sabat ay binibigyan ng pahalaga maging ng kanilang Quran at ng Biblia, mula sa Torah hanggang sa Injil. Kaya sa gabing ito, patuloy na namayagpag ang katotohanan na ang Sabat pa rin ay patuloy na umiiral na banal at dapat sundin ng lahat ng mga tao. Hindi po ang araw ng Friday. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between Seventh-day Adventists and Islam mga kapatid patungkol dito sa topic natin na Sabbath or Friday. At before natin i-end yung ating live, siyempre gusto ko muna silang bigyan ng time doon sa lahat ng nagpuyat. Kanina halos 50 live viewers tayo ngayon, kanina mga kapatid. At sa YouTube din natin meron tayong halos 10 dyan na mga live viewers kanina. So unahin ko si Brother Fernando Camacho bro. Pasalamat bro. Okay, so siyempre unang-una pinasasalamatan natin ang ating pong Panginoong Diyos. Pangalawa, siyempre itong ating platform kay Russia Vista sa Russia TV. Ano po? At pinapasalamatan ko rin po ang ating pong magiting na
kapatid sa Islam. At iilan lang po silang aking hinahangaan, mga kapatid. Salamat din po dyan po sa lahat ng mga nasa comment section. Yan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Negative man o hindi, yan po ay aking pinasasalamatan. So ngayon po ay patuloy ko kayong iniiwan sa mapagpalang kamay ng atin pong Panginoong Diyos. Ano po? Hasta la vista, viva el Señor, viva Adventista del Séptimo Día, viva Russia TV. Chokbok, hamnida, mispa po mga kapatid sa inyong lahat. Okay, maraming salamat din, Bro Fernando Camacho. No? Dito tayo sa kay Brother Mike, bro. Salamat, bro. Okay. Okay, maraming salamat po sa nagpuyat po ngayong gabi. Ano po? Alhamdulillah. Salamat sa ating Panginoon, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tayo naman ay nakapagbigay ng kaunting kaalaman. Ano po? At unang-una dito, kapatid na Camacho, ano po? Ako po ay humihingi sa iyo ng paumanhin po kung siyempre minsan medyo maano ko yung ano mo, no po, yung doktrina niyo. So ito ay normal po, no? Wala po tayong personalan dito. Pangalawa, ako ay nagpapasalamat talaga dito sa atin pong guwapong moderator, no? Parang Steven Seagal eh. Maraming salamat talaga sa iyo, brother Russia Vista, no? At sa mga manunood po, no, wala pong personalan dyan, mga kapatid. Huwag po tayong magpersonalan sapagkat kami pong may mga katungkulan po sa Islam tulad po nito. Ano po? Kami, tulad po sa akin, ako po ay tumatayo rito, hindi po upang manghikayat ng kapwa ko Muslim, nakauputan po natin ang ating mga kapatid na Christianity, bagkus kung atin mang tinitiyak sa ating sarili na tayo ay nasa tuwid na landas, sila naman po ay nais nating hatakin na mapasama sa tuwid na landas. Ganun po ang ating ganun po ang ating gusto. Ano po, mga kapatid? So, magandang gabi po sa lahat at sa iyo rin, Brother Camacho. Maraming salamat sa palagiang paunlak po. Ano po? Sa akin pong pangamon sa inyo. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay, so that is Bro Mike then. At Russia TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sponsor dito sa Russia TV. Maraming salamat sa inyo. At kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin or maghamon man sa ating mga debatista na nandito si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. At dito din si Brother Mike ng Islam. Talaga marerecommend ko ito, mga kapatid. At napakahinahon, medyo ganito lang sana ba yung debate at ang ano naman natin yung audience hindi yung makonvince yung ating mga kausap kundi sa audience, so mas isihan natin, mas maganda. So maraming salamat mga kapatid. Please subscribe yung ating YouTube channel Russia TV. Nagla-live na tayo lagi dyan, sabay dito sa Russia TV group, mga kapatid. At dyan din sa aking Facebook page and group Russia TV, pwede nyong i-follow para ma-inform kayo lagi at araw-araw naman tayo halos nagla-live, mga kapatid. So yun, this is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay